Paano kung hindi mo inaasahan na bigla ka na lamang nagising sa hindi mo kwarto at napansin mong may kasama kang lalaki ngunit hindi mo siya nakikilala? Ngunit ang isa sa kinakabahala mo noon ay ang pagkamulat ng iyong mga mata ay nakita mong wala kang saplot sa iyong katawan. Tunghayan natin ang kwento sa buhay na itago na lamang natin sa pangalang Andrea. Ano kaya ang kantungan pagkatapos ng gabing iyon? Pero bago tayo magpatuloy kaibigan ay huwag kalimutang pindutin ang like button. Kaya naman, simulan na natin ang kwento. Nagising na lamang itong si Andrea noong nakaramdam siya ng panlalamig sa katawan. Kaya naman bigla na lamang itong napabangon sa higaan. Ngunit sa kanyang likuran ay may nasagi siya. Ngunit hindi niya alam kung ano iyon at biglang pumulupot sa kanyang tiyan. Napansin niyang isang kamay iyon. Agad siyang natauhan at napatingin sa katabi. Ngunit napapikit na lamang siya nang nakaramdam ito ng sakit ng ulo. Pilit niyang inaalala kung ano ba talaga ang nangyari. Muli niya binuka ang kanyang mga mata at nakita niya ang lalaking nakita niya noong kahapon at wala rin itong suot na katulad niya. Kaya naman dahan-dahan niyang hinawi ang kamay ng lalaking nakayapos sa kanya at agad tumayo. Mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nakasama niya sa isang kwarto ang lalaking ni minsan ay hindi niya nakikilala. Kinalma na lamang niya ang kanyang sarili bago dandahang bumangon. Kinuha niya ang mga damit na nakakalat sa sahig at nagbihis na ito. Maingat siyang lumabas ng kwarto subalit ramdam niyang tila pagod ang kanyang katawan. Kailangan niyang makauwi sa kanyang kwarto para mapagpahinga. Paglabas niya ng naturang kwarto ay napansin niyang nag-isang kwarto lamang iyon. Marahil isang VIP room ang kanya napasukan kasama ng lalaking marahil isang mayamang lalaki. Dahan-dahang bumalik sa kanyang alaala ni Andrea na may kasalang naganap kahapon sa pagitan ng kanyang kaibigan na si Jessica at sa kanyang fiancé si Jeric Dowell, isang kilalang batang negosyante. Mayaman ang pamilya ni Jessica at Jeric, kaya nga nasa isang special na venue ang kanilang kasal. Naalaala ni Andrea ang lahat. Ang dahilan nito noong nakainom siya ng alak matapos sa kasal ng kaibigan. Sa wakas ay nakarating na ito sa kanyang kwarto. Mabuting kaibigan nito si Jessica sa buhay ni Andrea. Binigyan siya nito ng isang kwarto na magamit nito sa tuwing bibisita ang kaibigan. Nagbihis ang dalaga mula sa suot nitong long dress dahil nga kasal ng kaibigan kahapon. Mula sa 8th floor ng kwarto ay bumaba ito at nagtungo sa bar ng hotel para muling uminom. Hindi niya kasi matanggap na ganun ang nangyari sa kanya. Samantalang sa bar na ito, "Kuya, pwede mo ba akong bigyan ng tequila?" "Pero ma'am, galing na po kayo dito kagabi Mukhang may over pa po kayo." "Nandito nga pala si Ma'am Jessica kagabi, hinahanap kayo pero ang sabi ko sa kanya ay nagtuno kayo sa kwarto nyo." "Kuya, alam mo, namukhaan mo ba yung taong tumulong sa akin kagabi?" "Naku ma'am, wala pong tumulong sa inyo. Ang sabi mo kasi ay kaya nyo pong makauwi sa kwarto ninyo sa 8th floor." "Bakit ma'am? Mayroon ba problema?" "Wala naman kuya. Maraming salamat sa info kuya ha." Maya-maya lamang dumating itong si Jessica. "Friend, ano nangyari sa'yo? Pinuntahan kita kagabi sa kwarto mo pero wala ka roon. Nag-alala ko sa'yo. Akala ko kung umuwi ka na sa inyo, hindi ka man lang napaalam sa akin." "Nako Jessica, ang totoo, nasa kwarto lang ako buong gabi matapos kong uminom dito sa bar nyo. Pero ano Andrea? Mukhang mali yata ang napasukan kong kwarto kagabi dahil sa kalasingan ko." "Ano? At saan kwarto ka naman nakatulog Andrea?" "Hindi ko alam friend pero mukhang nag-isang kwarto lamang iyon sa may 7th floor. Hindi ko naman kasi akalain na napahinto ako doon Akala ko kasi kwarto ko na pero nagkamali ako." "Jessica, may nakatabi akong isang lalaki kagabi. Pagmulat ng mga mata ko, wala na akong sapot sa katawan at medyo nanghihina pa ako." "Andrea, ang ibig mong sabihin na nakatulog ka sa ibang kwarto kasama ng mga lalaki?" "Alam mo bang si Mr. John Campbell ang nasa VIP room? Ang kaibigan ng asawa ko." "Ang ibig sabihin nito Andrea na may nangyari sa inyong dalawa." "Parang gano'n na nga friend. Andrea, mukhang naunahan mo pa kami ng asawa ko mag-honeymoon na. Alam ba ni Mr. John na ikaw ang nakapasok sa kanyang kwarto?" "Mukhang hindi yata Jessica dahil
madilim sa loob eh. Kaya pakiusap friend, ilihim natin ito sa kanya. Ayaw kong may makaalam nito, lalo na ang asawa mo. Sige Andrea, kung yan ang gusto mo. Siya nga pala, pupunta kami ng asawa ko sa Singapore para doon kami mag-honeymoon. Siguro mga 1 o 2 linggo kami na magkasama doon. Sige friend, masaya ko para sa iyong dalawa ni Jeric. Andrea, paano kung sa nangyaring iyon ay may nabuo sa iyong dalawa? Ano ka ba Jessica, mukhang hindi naman siguro dahil it's my first time na mangyari yun sa akin. Kaya nga Andrea, kung ayaw mong ipaalam sa kanya, kailangan wala siya magiging pruweba na ikaw iyon. Tama ka Jessica, kailangan nating puntahan ang humawak ng CCTV camera. Kailangan nating ipabura ang naturang video para naman hindi ako makilala. Kinausap nila ang operator ng CCTV sa buong hotel. Hindi naman ito nagmatigas, pumayag na lamang ito dahil na rin sa utos ng may-ari ng hotel. Kaya naman para kay Andrea ay ligtas na siya sa lalaking iyon. Samantalang nagising naman itong si John matapos may kumatok sa kanyang pinto. Agad siyang napabalikwas dahil alam niyang may kasama siyang babae sa kanyang silid. Ngunit laking gulat niya dahil wala na pala ito. Hindi niya masyadong naaninag ang mukha ng babaeng iyon dahil medyo madilim sa loob. Nahinayang siya dahil hindi man lang nito nakilala ang babaeng iyon. Agad siyang napatayo at nagbihis. Pare, ang tagal mo yatang bumangon na. Hindi ka naman yata lasing kagabi, hindi ba? Pero mukhang pagod ka yata ngayon ah. Oo nga Jeric, parang nalasing din ako kagabi. Alam mo ba na may biglang pumasok sa kwarto ko? Alam mo naman di ba na pagkatapos ng kasal mo ay dumarson ako dito. Pero nakalimutan kong ilak ang pinto. Pare, sinong pumasok sa kwarto mo? Hindi ko alam pare, pero isang lasing na babae. Bigyan niya nilak ang pinto at agad siyang humiga. Siyempre bilang isang lalaki, nag-iba yung pakiramdam ko. Jan, nakilala mo bang babaeng iyon? Yun lang pare, pagising ko kanina kasi wala na siya sa higaan. Kung ganun Jan, ano kaya kung titingnan natin sa camera para naman malaman natin kung sino iyon? Nakapagdesisyon ang dalawa na magtungo na lamang sa server room para makita ang CCTV footage sa gabing iyon. Pero nabigo sila dahil mukhang naunahan sila ng babaeng iyon. Jeric, hindi ba kayo lamang ang nakapag-access dito? Pero bakit nawala ang footage na iyon? Hindi ko alam Jan, pero isa lamang ang hinala ko na maaaring narito lamang sa hotel ang babaeng iyon. Siya nga pala Jan. Mamayang hapon na siguro flight namin ni Jessica patungong Singapore for our honeymoon. Sige Jeric, mag-enjoy lamang kayo. Jan, huwag ka namang malungkot dyan. Huwag mo sabihing natamaan ka sa kanya dahil basa nakuha mo na siya. Hindi naman sa ganun pare, pero parang may something na kaiba eh. Hindi ko ma-explain. Nako Jan, mukhang na-inlove ka na yata sa isang babaeng estranghera. Hayaan mo, tutulungan kita pag uwi namin dito ni Jessica sa honeymoon namin. Nako paring, ngayon pa lamang ay nagpasalamat ako sa'yo. Alam mo, sa dami ng babaeng nakilala mo, sa kanya ka pa na in love? Nako, bakit naman? Bago umalis itong si Jeric ay tinapik niya muna ang balikat ng kaibigan bilang tanda ng pagsuporta dito. Paano kaya makilala ni na Andrea at John ang isa't isa kung wala naman silang palatandaan? Sa gabi ding iyon ay tuluyan na ngang umalis itong sina Jessica at Jeric patungo sa Singapore. Lumipas ng 1 linggo pero hindi pa rin mabubura sa isipan ni John ang naturang pangyayari. Ito ngayon ang problema ni John kung paano niya mahanap ang babaeng kanyang nakasama sa unang pagkakataon. Samantalang umuwi muna itong si Andrea sa kanilang bahay. Hinintay nito ang tawag sa kumpanyang kanyang pinaplayan bilang isang designer. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito nagparamdam sa kanya. Magkaklase itong sina Jessica at Andrea sa kolehiyo. Subalit kakatapos lamang ng graduation ay nireto agad ng dalaga sa binatang si Jeric. Kaya heto, kasal tuloy ang kanilang inabot. Hello John, kumusta ka na? Pare, heto nakatamad. Simula noong may nakasama kong babae. John, don't worry dahil tutulungan kita kapag nakauwi na kami dyan. Habang wala sina Jeric at Jessica ay naging abala naman si John sa pagtatrabaho sa kanilang negosyo bagamat may mabigat siyang iniisip. Lalo na ngayong biglang nag-resign ang designer ng kanilang kumpanya na wala man lamang pasabi sa kanila. Kaya heto, mas lalong nagdadagan pa tuloy ang sakit ng kanyang nararamdaman.
Kailangan nilang makahanap ng bagong magiging designer bago pa man dumating ang kanilang big events. Precious, ano nang balita? Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin kayo nakahanap ng bagong designer? Sir John, hanggang ngayon kasi wala pa pong nag-apply sa atin sa kumpanya. Alam mo, bibigyan ko kayo ng ilang araw na gumawa ng ganitong paraan kung ayaw nyo pati kayo ay matanggal sa trabaho. Samantalang muling nag-check ng email itong si Andrea. Nagbaka sakaling may makapansin sa kanya. Hindi niya inaasahan na maraming notifications sa kanyang email. Isa na roon na kailangan niyang magpunta sa kumpanya nakabasa ng kanyang resume. Labis ang sayang naramdaman ni Andrea dahil sa ilang buwan ba naman niyang paghahanap, sa wakas ay natupad na rin ito. Hindi na pinlampas pa ni Andrea ang pagkataong iyon, kaya naman kinabukasan ay agad niyang pinuntahan. Nakasuot ito ng isang magandang kasuotan, bagay na bagay ito sa kanyang itsurang maganda. Habang kasalukuyan itong nakasakay sa isang taxi, medyo kinakabahan ito pero hindi magiging hadlang para sa kanyang pangarap ang maging isang tunay na designer. Pagkarating sa naturang kumpanya, sa labi pa lamang ng kumpanya ay bumungad sa kanya ang magandang receptionist. Hindi naman ito nahirapang makapasok dahil alam ng mga ito na may appointment ito sa naturang kumpanya. Kasalukuyang kausap ng HR itong si Andrea at malaking posible na tuluyan na siyang matanggap dito. Hello Miss Andrea, masayang management dahil matagal namin kayong hinahanap. Bukas kasapin mo ang sekretary bago mo makaharap ang CEO ng kumpanya ito. Anyway ma'am, congrats dahil nakapasa ka sa aming unang interview. Galingan mo bukas para naman maging bahagi ka na ng kumpanya ito. Pinalakas ng HR ang kanyang loob na kailangan niya makapasa sa huling interview nito sa sekretary bago tuloy makausap ang CEO. Kinabukasan nga ay maagang nagtungo sa kumpanya itong si Andrea. Umaasang ito ang pagkataon sa kanyang buhay. Nakausap niya na nga itong si Miss Precious, ang sekretary, at ganoon din ang naging reaksyon nito sa kanyang credentials. And you are Miss Andrea Thompson? Opo ma'am. Naku, tawagin mo lamang akong Precious. Alam mo, natutuwa ako dahil matagal na kami naghahanap ng designer at sa wakas, ikaw na sana magiging designer namin. Congrats Miss Andrea Thompson dahil simula ngayon, kabilang ka na sa Campbell International Group of Companies at inasahan namin na magiging maayos ang sama natin dito sa kumpanya. Bukas, pwede ka na magsimula sa trabaho mo. Talaga Miss Precious? Naku, maraming salamat po. Pero ang sabi ng HR ay kailangan ko raw po makausap ang CEO. Alam mo Miss Thompson, sa ngayon, nasa Singapore si Mr. Campbell sa isang mahalagang international competition design at kapag mananalo tayo na ang magiging kilala sa buong bansa. Alam mo, tinawagan ko si Mr. Campbell na nakahanap na kami ng bagong designer at natutuwa siya at gusto ko niya makilala. Kaya bukas, pwede ka na magsimula para naman bago siya dumating dito ay kabisado mo na ang ilang mga gagawin dito. Matapos ng ilang araw ay maaga ngang nakauwi si Andrea para paghandaan ang unang araw niya sa pagpasok kinabukasan. Nang nakarating na ito sa bahay ay tumawag sa kanya mula sa honeymoon sa Singapore itong si Jessica. Hindi niya kasi matiis na hindi pwedeng tawagan ang matalik itong kaibigang si Andrea. Hello, Jessica? Napatawag ka? Kumusta naman ang honeymoon niyo dyan? Baka naman nakabala ako sa inyo. Naku Andrea, hindi naman. Baka nga sa sunod na araw ay makakawin na kami dyan ni Jeric. Jessica, may sabihin ako sa'yo. Ano Andrea? Alam mo ba Jessica na baka trabaho na ako. And guess what? Bilang isang designer. Ganun ba Andrea? Binabati kita. Ano bang kumpanya yun? Campbell International Group of Companies, Jessica. Ano? Ganun? Bakit Jessica? Kilala mo ba ang kumpanyang yun? Hindi ko pa sigurado Andrea pero ngayon pa lamang binabati na kita. Kinabukasan dumating na nga ang unang araw ni Andrea sa trabaho. Masaya ang lahat dahil pinakita ng dalaga ang kanyang talento sa pagdidesign at napahanga ang mga trabaho nito. Samantalang nagkita naman itong sina Jeric at Mr. John sa Singapore. Bago umuwi sa bansa ang mag-asawa ay sinamahan niya muna ang kaibigan para dumalo sa isang international competition design. Hindi nga nabigo itong si Mr. John. Sila nga nangunguna at binigyan ng pagkakataon para sa project na iyon.
Naging maganda ang performance naman ni Andrea bagamat hindi pa sila nakita ng CEO mula sa Singapore. Ilang linggong nakalipas tumawag ang CEO na muli na itong babalik kaya naman naghanda ang lahat para sa pagdating ng boss. Kinakabahan man na may halong pagka-excited itong si Andrea. Marami kasi ang nagsasabi na pabago-bago ang ugali ng kanilang boss. Ganun pa man, hinanda niya na kanyang sarili sa oras na iyon. Dumating na nga ang araw ng pag-uwi ng boss. Nakaabang ang lahat bilang paggalang sa kanya. Hindi inasahan ni Andrea na makita sa unang pagkakataon ang lalaking tila pamilyar sa kanya. Hindi niya matandaan kung saan niya ito nakita, ngunit ganun pa man masaya si Andrea dahil mahalaga sa kanya ang trabahong ito. Alright ladies and gentlemen, maraming salamat sa inyong lahat. Hindi naging biro ang meeting namin sa abroad. Marami tayong nagiging kasabayan para makuha ang malaking project na iyon. At napasalamat ako dahil tayo ang napili para sa isang malaking project. Isa pa, nabalitaan ko na may bago tayong company designer. Gusto ko siyang makilala, Precious. Yes sir, ito nga pala si Miss Andrea Thompson, our new designer. Nice to meet you Miss Thompson. Natutuwa ako dahil dito mo napili mag-apply. In fact, sinasabi ni Precious sa akin na magaling ka daw sa lahat. Precious, Andrea, please come to my office immediately. May mahalaga tayong pag-uusapan. Sumunod naman ang dalawa. Alam nyo, since tayo ang nananalo sa project na iyon, gawin natin ang lahat ng paraan. Lalo na ka na Miss Andrea, kailangan mong paghandaan ang project na ito. Bukas samahan nyo akong dalawa. Darating na ang mga kaibigan kong galing sa ibang bansa at kailangan nating makipag-usap sa kanila and we need them. Lalo sa negosyong ito. Kinabukasan maagang muling nagising itong si Andrea. Kasalukuyan silang nakasakay sa sakyan ng boss. Tila naalala niya ang lugar na iyon. Ang lugar na patungo sa hotel ni na Jessica at Jeric. Kaya naman pumasok sa kanyang isipan na marahil dito makipag-usap ang mga dugsyanteng iyon. Kasalukuyan na silang nasa isang private room habang hinintay nila ang pagdating ng dalawang taong galing Singapore. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa harapan ni Andrea sina Jessica at Jeric pala iyon. Welcome Mr. and Mrs. Dowell. Kumusta ang bagong kasal? Nako, maraming salamat po Mr. Campbell. Anyway Mr. and Mrs. Dowell, let me introduce to you my new designer, Miss Andrea Thompson. Nagatinginan sina Andrea at Jessica. Nabayuko ang dalawa bilang paggalang sa bawat isa. Matapos ng kanilang meeting ay umalis na rin ang mga ito at bumalik sa kumpanya. Habang nakasakay sa kotse ay napakalalim na iniisip nitong si Andrea at naalala niya ang lalaking nasa kanyang unahan. Ito yung lalaking nakasama niya ng isang gabi sa hotel ni na Jessica at Jeric sa mismo ng kanilang kasal. Gusto niyang mag-back out dahil ayaw niyang malaman ng lalaking ito na siyang babaeng pumasok sa kanyang kwarto noon. Andrea? Andrea? Are you listening? Sir, pasensya na po. Miss Andrea, mukhang mayroon kaya itong malalim na iniisip ha? Tungkol ba yan sa boyfriend mo? Alam mo, yan ang nakalimutan kong ipaalam sa iyo na hanggat na parito ka sa kumpanya ko, lalo na ang mga mahalagang personnel ko ay pinababawalan kong makipagrelasyon dahil una sa lahat, nakabala lamang sila sa trabaho. Ngayon, kung ayaw mong sumunod sa patakaran ko, mas mabuti pang umalis ka na lamang dito. Sir, wala naman po akong boyfriend. Inisip ko lamang po ang nanay ko. Miss Thompson, alam mo, ang mas mabuti mong gawin ngayon ay isama mo na lamang sa dorm mo ang nanay mo para naman hindi ka na mag-alala pa. Precious, sabi mo kay Andrea ang lahat. Oo Andrea, meron tayong libreng room at pwede mong dalhin doon ang nanay mo. Ako kung ganun, maraming salamat po. Hindi na nga nag-aksaya pa ng panahon tong si Andrea na kunin ang kanyang ina pero ang totoo, ang lalaking lagi niyang nakasama ang problema. Nasa dorm na itong si Andrea kasama ng ina nito. Hindi niya nakala na tatawag sa kanya ang kaibigan. Hello? Jessica? Andrea, congrats dahil may trabaho ka na pala. Nako, hindi ko akalain na nakawin na pala kayo mula sa honeymoon nyo. At kayo din pala ang kasama ng project ni Mr. Campbell. Andrea, paano yan?
Anong paano? Jessica, yun nangyari sa inyong dalawa sa hotel. Friend, walang dapat makalam dito. Lalo na yung busong iyon. Kumusta ka? Wala ka bang masamang naramdaman? Friend, wala naman. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba, na hindi mabubunga iyon dahil lasing lamang ako noon. Anyway friend, gawin mo lamang ang best mo para sa trabaho. Masaya din si Jeric sa'yo. You are a part of the company. Samantalang tuloy na ngang nakalimutan ni Andrea ang pangyayaring iyon. Pero sa buhay ni John, ang pangyayaring iyon sa kanyang buhay ang siyang hindi niya makalimutan. Hindi nawalan na pag-asa ang lalaki na muli niya matagpuan ang babaeng pumasok sa kanyang kwarto noon. Isang umaga noon bigla na lamang napabalikwas itong si Andrea dahil naduduwal ito at sumasakit ang kanyang puson, kaya naman agad itong nagpansin ng kanyang ina. Andrea, ano nangyari sa'yo? Nay, parang masama yata ang pakiramdam ko ngayon. Para ako nahihilo. Anak, gusto mo bang magtungo tayo sa ospital para naman malaman natin yan? Hindi naman ma, pero para naman makasigurado tayo. Samahan niyo ako habang maaga pa. Ayaw ko kasing lumiban sa trabaho ko. Magagalit si Mr. Campbell lalo na at hindi ako napapaalam sa kanila. Anak, mas mahalaga pa rin ang kalusugan mo. Kaya tara, pupunta natin ng ospital. Nakausap nila ang isang doktor, ngunit wala naman itong senyalis na may sakit ito. Miss, hindi naman matukoy kung ano ang dahilan kung bakit ka nagaganyan. Wala ka bang boyfriend? Dok, ni minsan kasi hindi po nagkaroon ng kasintahan ng anak ko. Nanay, si Miss Andrea po ang tinatanong ko. Miss Andrea, narito ang PT test. Subukan mo lang, baka dito natin malaman ang lahat. Kinakabahan itong si Andrea, baka ito na nga ang dahilan kung bakit siya ganon nasusuka. Ilang minuto lamang nakalipas ay lumitaw na nga ang resulta. Miss Andrea Thompson, tama ang hinala namin. You are 3 weeks pregnant. At kailangan hindi ka pwedeng mapagod, ma-stress dahil sensitibo ang iyong pagbubuntis. Anak, paano nangyari ito? Nay, isa ko na lang sasabihin sa iyo ang lahat ng ito pag-uwi sa bahay. Hindi malaman ni Andrea kung anong gagawin. Hindi pa siya handa sa ganitong bagay dahil wala pa sa kanyang bokabularyo ang magkaanak. Nay, bakit nangyari ito sa akin? Ngayon pang may trabaho na ako? Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi masilang ang batang ito. Andrea, naluloko ka na ba? Wala namang kamungmuha ang batang iyan. Paano kung siya pala ang mag-ahon sa'yo sa buhay? Hindi ko alam na pero sa tingin ko, hindi ko pa kailangan ng batang ito dahil hindi ko naman alam kung sino ang kanyang ama. Andrea, imposible namang hindi mo siya kilala. Bakit ka kasi gumawa ng desisyon na hindi mo pala kaya? Nay, lasing po ako noong panahon ngayon. Hindi ko ito ginusto, Nay. Anak, huwag mong gawin ang binabalak mo. Isang malaking kasalanan yan. Matapos nilang mag-usap ng ina ay tumawag naman itong si Jessica. Nahiya siyang aminin sa kaibigan na ito ang totoong naging hula sa kanya noon. Jessica, parang ayaw ko nang pumasok sa trabaho. Bakit Andrea? May problema ba? Andrea, kahit gano'n ang ugali ni Mr. Campbell, pero may pusong mamon iyon, lalo na kapag sinabi ang katotohanan sa kanya. Samantalang ilang buwan na ang nakalipas, hindi pa rin mabura-bura sa isipan ni John ang misteryosong babae na nakasama niya noong isang gabi. Samantalang ilang buwan na nakalipas, hindi pa rin nabura-bura sa isipan ni John ang misteryosong babae na nakasama niya. Kinabukasan tumawag naman itong si Andrea sa kanilang sekretary na hindi mo na ito papasok dahil masama ang kanyang pakiramdam. Hindi siya pinayagan ni Precious dahil paniguradong hindi pa rin papayag si Mr. Campbell dahil maraming trabaho ang gagawin, lalo na ang espesyal na project design. Ngunit nagpumilit talaga itong si Andrea na hindi pumasok. Samantalang galit na galit naman ang boss dahil ilang linggo na lamang ang kailangan bago nila pakita ang final design, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito tapos. Precious, hindi bang sabi ko sa iyo kumuha ka ng empleyadong magaling at hindi katulad ng dati, pero masyado akong na-disappoint dito. Tingnan mo, ilang linggo pa lamang at nag-ambisin na siya? Precious, bukas kailangan na rito ang babaeng iyon.
Hindi na lamang napagsalita ang sekretary. Samantalang muling nagtungo sa hotel ng mga Dowell itong si Mr. Campbell upang makausap ang mga kaibigan nito. John, may problema ba? Mukhang hindi yata maporma yung mukha mo ha. Silbang dahilan yan. Baka naman yung babae pa rin. Pare, baka nga hindi kayo ang para sa isa. Kaya, move on na. Jeric, mahirap mag-move on. Lalo na kung siya ang unang babae na kasama mo. Jeric, alam mo sa hotel na ito, hindi ba kayo lamang ang nakapag-access ng CCTV? Pwera na lamang kung isa sa inyong mag-asawa ang nakikialam. Pare, ano bang ibig mong sabihin? Jeric, tinan mo nga. Wala nang kopya ng CCTV dito dahil may nag-utos na pabura ang footage na iyon. At kayong dalawa lamang ang asawa mo ang may pahintulot dito, hindi ba? Samantalang mula naman noong nalaman ni Andrea na kailangan niyang pahinga at nagpaalam mo na ito sa sekretary, pumayag man o hindi. Labis naman ang pangamba ni Precious kapag malaman ng boss na ilang araw nang hindi pumapasok itong si Andrea. Ngunit dumating na nga ang araw na hinahanap ng boss itong si Andrea. Labis na pagagalit nito kay Precious. Precious, kailangan mong tawagan si Andrea. Kailangan mo siyang pabalikin dito or else kayong dalawa ang mawala ng trabaho. Kaya naman hindi na naaksaya pa ng oras ito sa Jeric, kinausap niya ang asawa nito kung may alam ito sa pangyayaring iyon. Hindi na nakapagpigil pa ito sa Jessica, pinagtapat niya sa kanyang asawa ang plano nito. Samantalang hindi naman inakala ni Mr. Campbell na ang babaeng nasa kanyang kumpanya ngayon na nagtatrabaho bilang designer ang babaeng matagal niyang hinahanap. Pinagtapat din ni Jessica kay Mr. Campbell na nadalang tao itong si Andrea at siya ang ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Hindi na nagulat pa ang lalaki dahil gusto niyang panagutan ang batang iyon. Pare, ganyan ka na ba karesidido? Jeric, matagal na ang hinahanap ko ang babaeng iyon. Kaya naman sa mga oras ding iyon, alam ni John na hindi ito pumasok. Kaya nagtungo ito sa dorm para makita at makausap si Andrea. Sir Campbell, kayo po pala. Ano ang ginagawa niyo dito? Andrea, alam mo, matagal na kitang inahanap. Ilang buwan na nakalipas. Bakit sir? May nagawa ba akong masama sa inyo? Oo. Bakit hindi mo pinatapat sa akin ang lahat na ikaw yung babaeng pumasok sa kwarto ko? Oo. Ano ang ibig niyo sabihin? Andrea, sinabi na sa akin ni Jessica dahil ayon sa kanya, naawa siya sa kalagayan mo ngayon. Isa pa, ako ang ama ng batang dinadala mo ngayon. Huwag kang mag-alala dahil panagutan ko at alagaan ko kayong dalawa. Andrea, alam mo, huwag ka muna magtrabaho. Gusto kong maayos at ligtas ang paglabas ng batang iyan. I'm sorry Mr. Campbell pero hindi ko po magawang iwan ang nanay ko dito na mag-isa. Andrea, kung ganun, isama mo siya. Mr. Campbell, bakit mo ito ginagawa sa akin? Andrea, alam mo, yung nangyari sa itong dalawa noon, yun ang unang pagkakataon sa buhay ko. Oo, maraming babae ang nagusto sa akin. Pero wala akong naramdaman sa kanila. Pero noong pumasok sa kwarto ko, I feel something na nag-spark na hindi ko naman ma-feel sa ibang babae. Pero Mr. Campbell, wala nang pero Andrea. Alagaan kita, pati ang batang iyan. Samantalang nainis naman itong si Andrea sa kaibigan dahil hindi nito tinupad ang kanilang pinag-usapan. So paano Andrea, kukunin kayo ng driver dito bukas ha? Sige na, kailangan ko pang pumasok trabaho. Kailangan ko pang maghanap ng bagong designer. Pero Mr. Campbell, kaya ko naman matrabaho eh. Medyo masama na talagang pakiramdam ko kanina. Andrea, gusto kong maging ligtas ang batang iyan. At umaasa kung sana batang lalaki para naman siya ang magana ng mga ari-arian ko. Hindi ka ba natutuwa doon? Samantalang tumawag naman ito sa kaibigan. Hello Andrea, napatawag ka. Jessica, bakit mo naman sinabi kay Mr. John ang lahat? Hindi ba mapinag-usapan naman tayo? Pasensya ka na friend pero ayaw kong mahirapan ka.
lalo na sa pagpapalaki ng bata. Alam mo bang matagal ka niya hinahanap dahil mahal ka niya. Mayroon siyang gusto sa'yo. Ako sa'yo, friend, tatanggapin mo na ang offer niya. Dahil tanging hangad lamang niya ay maging maayos ang kalagayan ng bata. Pero Jessica, hindi ko pa siya lubusang kilala. Tsaka, hindi ko siya mahal. Andrea, alam mo, ang lahat ng bagay pwedeng pag-aralan. Pwedeng matutunan. Pwede kang magmahal. Alam mo, wala ka nang hanapin pa. Kung maging kayo man, magiging sayo na rin ang lahat. Isa pa, hindi ka na mag-alala pa sa nanay mo. Dahil magiging kabilang pa rin siya sa inyong pamilya. Pare, mukhang masaya ka na ngayon ha. Sa wakas, nalaman mo rin totoo. Oo, Jeric, pero mukhang hindi pa rin siya pumapayag. Hayaan mo dyan. Kausapin ko si Jessica para naman kumbinsihin niya ang kaibigan niya. Ako pare, kung mangyari man yan, ako na ang pinakamasing lalaki. Alam mo, bago pumano ang lola ko, ito yung pangarap niya na sana matagpo ako ng isang babaeng magpapasaya sa akin. Oo, inaamin ko na marahil hindi pa niya ako mahal pero pwede itong matutunan, hindi ba? Tama ka pare. What if puntahan mo siya sa dorm? Bigyan mo siya ng bulaklak, baka naman biglang lumambot ang kanyang puso at pumayag ito. Good idea pare. Wala nang sinayang pa ng oras itong si John. Muli itong dumalaw sa dorm. Nay, pwede bang pakisuyo, may kumatok sa pinto? Baka si Jessica iyon. Agad na bang nagtungo sa pinto ang kanyang ina. Pagbukas nito, nakita niya ang isang gwapong lalaki na may bitbit na bulaklak. Magandang araw po, Nay. Nariyan po ba si Andrea? Pakisabi naman po na narito si John. Naku iho, manligaw ka ba sa anak ko? Opo, sana kung papayag kayo. Pero iho, hindi ko alam kung matanggap mo ang anak ko. Ang totoo kasi buntis siya ngayon. Tapos, hindi pa niya alam kung sino ang ama. Halika mo na iho, pumasok sa loob. At tatawagin ko muna si Andrea para magkausap kayo. Maraming salamat, Nay. Anak, hindi si Jessica ang bisita mo. Isang gwapong lalaki. At may dalang rosas. Po, sino daw siya? Si Mr. Pogi. Nay, wala ko kilang Mr. Pogi. Andrea, alam mo gusto ko siya para sa'yo. Sino nga, Nay? Parang John yata ang pangalan. Gusto ko niya makausap. Mula sa pagkahiga nito sa kama, dahan-dahan siyang bumangon si Andrea at nagtungo na rin sa sala. Magandang araw, Mr. Campbell. Bakit po kayo narito? Andrea, hindi na ako paligoy-ligoy pa. To be honest with you, gusto kita. Gusto kitang ligawan, lalo na yung maging anak natin. Nay, oo. Ako ang ama ng dinadala ni Andrea. Ako din ang kanyang boss sa trabaho. Pero magkaiba sa trabaho at ito toong buhay na gusto ko. Anak, yun man pala eh. Si John pala ang ama ng magiging anak mo. Ayaw pa noon? Nay, magiging masaya ka ba kapag ginagawa ko to? Siyempre naman anak, masaya ako pero ang mahalaga yung ikaw mismo ang magdesisyon. Mr. Campbell, pumapayag na po ako sa gusto nyo pero sa isang kondisyon. Andrea, depende sa kondisyon mo. Gusto kong magpatuloy sa trabaho ko bilang designer sa kumpanya mo. Alam mo, ito kasi yung matagal ko nang pinapangarap na magamit ko ang abilidad ko pagdating sa pagdidesign. Yun lang ba, Andrea? Hindi kita pipigilan kung yan ang gusto mo. So, pumapayag ka na maging asawa ko? Mr. Campbell, asawa agad? Hindi ba pwedeng ligaw mo muna ako at pagkatapos ay pakasalan mo ako? Naku, yan talaga ang gusto kong marinig mula sa iyo, Andrea. Oo naman, papakasalan kita. Labis ang sayang naramdaman itong si John dahil sa wakas ay pumayag na rin itong si Andrea na magpakasal sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagpaalam na itong si Mr. Campbell na umuwi na sa kanyang mansyon. Ngunit sa kasamang palad habang binabaybay nila ang kalsada ay nabangga sila sa isang
narubagas ang sasakyan at sumalpok ito sa kanilang harapan. Dahil sa pangyayaring iyon ay agad na dinala si Mr. Campbell at ang driver nito sa ospital dahil sa malubhan nitong kalagayan. Napag-alamang nakainom ang driver sa kabilang sasakyan. Samantalang labis naman ang sayang naramdaman ni Andrea dahil may mga bagay na dumating sa kanyang buhay na hindi niya inaasahan. Ngunit laking gulat nito nang malaman ang balita mula sa telebisyon ang aksidenteng naganap at ang biktima nito ay walang iba kundi si Mr. John Campbell. Hindi maguhit sa mukha nito ang takot at pangamba sa nangyari. Kaya naman kahit hindi maganda ang kanyang pakiramdam ay agad itong nagtungo sa ospital. Kung kailan siya pumayag sa alok ng Mr. John pero ito pa ang kanyang inabot. "Dok, kumusta ang lagay ng driver at si Mr. John?" "Mrs, pasensya ka na pero hanggang ngayon patuloy pa rin namin silang inobserbahan. Huwag kayong mag-alala dahil gagawin namin ang lahat para sa kaligtasan ng asawa mo." Hindi na lamang napagsalita itong si Andrea. Maya-maya lamang dumating si Precious, ang sekretary ng kumpanya, at nakibalita sa pangyayari. "Miss Andrea, kumusta si Mr. John? Sinabihan ko na siya kanina na huwag nang tumuloy sa inyo. Pero ang tigas pa rin ng ulo talaga nila. Paano na ang kumpanyang ito? Sino na ang mamumuno dito? Hindi pwedeng ikaw, Andrea, dahil isa ka lamang designer. Siguro bilang sekretary, ako na lamang ang magiging in charge sa lahat ng ito." "Mrs. Precious, nariyan naman po ang kasosyo nila sa trabaho, ang pamilyang Dowell." "No, Andrea, kasosyo lamang sila dito. Pero tayo pa rin ang may karapatan. Hanggat hindi pa siya nagigising, ako muna ang magdesisyon. Alam ko ang lahat ng transaksyon. Isa pa, ako ang pinakamatagal na naging katrabaho ni Mr. John." Tila hindi nagustuhan ni Andrea ang masalitang binitiwan ni Precious. Lumipas ng ilang linggo ngunit nanatili pa ring nasa hospital itong si Mr. John. Araw-araw dinadalaw ni Andrea ang lalaking nangako sa kanya na pakasalan nito. Subalit ilang linggo na ang nakalipas pero wala pa rin pinagbago sa kanya. Hanggang nabalitaan na lamang ni Andrea na nagagulo sa kumpanya dahil sa pamamalakad ni Precious. May ilan sa mga investors ang gustong mag-back out sa kanilang investment mula sa kumpanya. "Miss Precious, huwag mo namang gawin ito para kay Mr. John." "Andrea, sino ka ba para pumigil sa ginagawa ko? Besides, isa ka lamang empleyado dito, hindi ba? At kung hindi dahil sa akin ay hindi ka makapasok dito. Kaya wala kang karapatan para makialam." Umalis itong si Precious at iniwan naman itong si Andrea sa hospital kung saan ay naka-confine pa rin ang lalaki. "John, gumising ka na. Marami na nagbago sa kumpanya simula na nawala ka. Pati ako hindi na rin makapasok sa trabaho ni Precious. Kaya bago pa mahuli ang lahat, pakiusap gumising ka na." Hinawakan ni Andrea ang kamay ng lalaki at sabay halik nito sa labi. "Kung kailan nagustuhan na kita, John, pero ito pang inabot mo." Ilang minuto lamang, biglang dumilat itong si John. "Andrea, nasaan ako? Kumusta ang baby natin?" "John, mabuti at nagising ka na. Ayos lang naman kami." "Ano nangyari sa akin, Andrea? Halos ilang linggo kang hindi nagising, John. Nasa koma ka. Wala noong aksidente kayong dalawa ng driver mo." "Kumusta ang driver ko, Andrea?" "John, hindi niya kinaya ang lahat. Sorry pero wala na siya. Mabuti naman at nagising ka na." "Andrea, anong balita sa kumpanya ko habang narito ako sa ospital?" "Naku, John, gusto ko mang makialam pero wala akong kapangyarihan. Sa ngayon, si Precious ang namamahala pero mukhang hindi maganda ang kanyang bunga. Ikaw na lang umusga sa kanya." "Ano? Paano nagawa sa akin ito ni Precious?" "John, ang mabuti mong gawin ngayon ay magbagaling ka at magpalakas ka. Siya nga pala, mula noong nandito ka sa ospital, di na rin ako pinapasok na Precious sa trabaho. Kaya umalis na kami sa dorm nanay." "Ano?" "Oo, hindi ako nakapaniwala na magawa ito sa akin ni Precious. Pinagkatiwalaan ko siya. Pero ito ang ganti niya sa akin." "John,
Gaya na sinabi ko sa'yo, magpakalakas ka muna. Salamat Andrea, dahil nandito ka. Alam mo bang natakot ako dyan? Na baka hindi ka na magising. Paano na lang ang baby natin kung magaganon? Jan, alam mo, mahal na rin kita kaya magpalakas ka ha. Hindi nila pinaalam sa kumpanya na nagising na itong boss dahil gusto nilang sorpresahin ang lahat sa kumpanya. Isang linggo ang nakalipas mula noong nagising na ang boss ay pumasok itong si Andrea sa kumpanya para ipaalam sa kanila na nasa maayos na itong kalagayan. Andrea, at sino nang pahintulot sa iyo na pumasok dito sa kumpanya? Umalis ka na bago pa ako tumawag ng gwardya para hilain ka pababa. Sige, gawin mo Precious. Mr. Jan, mabuti naman po at nagising na kayo. Precious, hindi ko alam kung ano ang pinagagawa mo dito sa kumpanya ko habang wala ako. Marami kang ginawang mali. Pero Mr. Jan, ginagawa ko lamang lahat ng tungkulin ko habang wala kayo. Precious, hindi ko na kailangan pa ng explanation mo. Mula ngayon umalis ka na at ayaw na kitang makita pa. Pero Mr. Jan, matagal na ako nang nililingkod sa iyo. Oo, nagtiwala ka sa iyo pero anong ginagawa mo? Sinira mo ang tiwala ko sa iyo. Umalis ka na. Baka gusto mong pakalagad kita sa mga gwardya. Walang nagawa itong si Precious. Agad kinuha ang ilang mga gamit at lumabas na ng office. Makinig kayong lahat, lalo na ang mga guard. Huwag na huwag niyong papasukin dito si Precious. Banned na siya sa kumpanya ko at hindi na siya kabilang sa kumpanya. Isa pa, nais kong ipakilala sa inyo na si Andrea Thompson ay magiging asawa at ina ng anak ko. Pasensya na rin kayo kung may nagawa akong hindi maganda sa inyo noon. Pero simula ngayon, we work as team, we work as family. Alam kong medyo bumaba ang ratings natin sa kumpanya. Pero kailangan natin magtulungan. That's why I need your help para muling tumaas ang ratings natin. Alam nyo, ginagawa natin ito para sa ating mga pamilya. Isa pa, lahat kayo welcome na dumalo sa kasal namin ni Andrea to be soon. To be Andrea Campbell. Karamihan sa kanila ay nagtataka sa sinabi ni boss, pero ang ilan din sa kanila ay pumapalakpak at binati ang dalawa. Malaking pasalamat ni Jan dahil muling nakabangon ang kumpanya mula sa pinaggawa ni Precious. Bago pa tuluyang manganak itong si Andrea ay naganap na ang kanilang kasal. Bagamat alam nilang marami pa silang pagsubok na harapin, ngunit nangako ang dalawa na magtutulungan upang malampasan ang mga problema sa buhay. Ilang buwan matapos ng kanilang kasal ay nanganak na nga itong si Andrea. Labis na sayang naramdaman itong si Jan dahil isang batang lalaki ang kanilang unang anak ni Andrea. Nagpatuloy sa pagtrabaho bilang designer itong si Andrea sa kumpanya, habang ang kanyang ina at yaya naman ang nagbabantay sa kanilang anak. Naging masaya ang buhay ni Jan. Inakala niya noon na hindi na siya matagpo pa ng isang babaeng totoong magmahal sa kanya na hindi lamang kayamanan ang habol nito. Kaya naman, happy family ang nabuo sa kanilang pamilya. Mga kaibigan, nagustuhan nyo ba ang ating kwento? Kung nagustuhan nyo, ay huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa muli nating mga kwentong pag-ibig at inspirasyon. Maraming salamat at paalam.